Good day po sa ating mga ka-DIY. So, konting paalala lang po sa nangyari sa motor na to. Papakita ko lang po kung anong nangyari sa motor na to, no. Ayan, nasira po yung kanyang stator. Nagkalamat po dito sa may bakal po niya. Ayan, kung mapapansin niyo po, no, meron siyang tama. Para siyang napudpod o nabawasan yung mga metal parts niya. So ito po yung kanyang lumang stator po, no, na pinagpalitan. So ganyan po yung stator na walang tama. Pero ito po, bagong palit lang po tong stator na to. Wala pa po yatang isang buwan, sabi po nung may-ari. So yung may kagagawan po nung tama na yon, ito pong washer na ito. So nung binuksan ko po ito, nakita ko po yung washer na yan, nandyan po. Dyan po siya nakadikit sa may magneto po ng motor. So ayan, kahit na anong galaw po natin, no, bumabalik sa gitna kasi po magnet po yan. Kaya nag-i-stay lang po siya dyan sa gitna. Tapos nandyan po nakasalpak yung stator. Kaya po ayan po yung lamat po niya. So na-stuck po dyan yung washer na yan. Yung washer po na yan, galing po dito sa gear na to. Itong gear na to, sa may starter po yan. Dyan po yan nakalagay na washer. Ito po, nakasalpak naman po dyan. Sa may starter po yan, no. Gear para maikot po niya yung magneto natin. Pagka magpo-push start po tayo. So dyan po nakasalpak yan. Siguro po nung sinalpak po nung gumawa, pwede pong habang nilalagay po nila to, no, pwede pong nalaglag yung washer at di na po nila napansin, o kaya po naiwan po dito yung washer na hindi na po nila napansin, na hindi po nila naibalik. Hindi po natin alam kung ano po yung talagang nangyari, kung bakit po naiwan po yung washer na yan dyan. Ayan po yung may kagagawan po kung bakit po nasira po yung stator. So ito pong magneto, pwede rin po itong masira pagka nagtagal pa po, no. So habang umiikot po yung magneto po natin, kumakaskas naman po yung washer dyan, kaya may tama rin po yung magneto, may konting gas-gas na rin po siya, no. Buti naagapan kaagad. So yung washer na yan, dyan po yan nakabit, no. Kaya doble ingat po tayo sa ating mga pag-DIY o sa paggawa po ng kung ano man po yung ginagawa natin sa motor natin. Siguraduhin po natin maibalik po natin lahat ng parts, o wala po tayong maiwan na tulad ng washer o tornilyo sa loob ng makina na maiwan na hindi na ikabit, para maiwasan po yung pagkasira ng motor po natin, no. Kaya doble ingat na lang po tayo. So paalala lang po, no, hindi po tayo mekaniko, sadyang mahilig lang po tayo mag DIY. Kaya meron lang po tayong konting alam sa paggagawa sa mga motor. Hindi naman po lahat ng motor alam ko pong gawin, no. Kumbaga yung mga basic lang po kaya ko pong gawin. Kaya saludo po ako sa mga magagaling nating mga mekaniko dyan na talagang marunong, at lahat po ng klaseng motor ay kaya po nilang gawin. So talagang
nakakabilib po yung mga ganong klaseng talento, no? Kasi sa totoo lang po, hindi po ganong kadali ang paggagawa o paghahanap ng sira ng isang motor, dahil talagang kailangan mo talagang i-troubleshoot ng mabuti para mahanap mo po yung talagang sira po nung motor o sasakyan po, no? Kaya malaking tulong po, malaking bagay po ang ginagawa ng mga vlogger na nagsishare po ng kaalaman nila sa paggagawa ng mga motor, na yung mga kanilang alam is sinishare po nila, no? Kaya nakakabilib po talaga yung mga ganong klaseng tao. Kaya yung mga katulad kong mahilig mag DIY ay natututo dahil po sa kanila, no po. Kaya po ako nagbibideo rin po para malaman nyo po na kung kaya ko pong matutunan dahil po sa mga vlogger, is kayang-kaya nyo rin pong matutunan yon sa sarili po ninyong sikap, no? Kayang-kaya po nating gawin ang mga ginagawa po nila na itinuturo po nila sa atin. Kaya saludo ako sa mga vlogger na hindi madamot sa kanilang mga karunungan. So yun, balik po tayo dito sa motor na ginagawa po natin, no? Ibabalik ko na lang po tong original na stator po niya, no? Yung primary lang naman po yung sira dito. So ibabalik na lang po natin dito. Total naka battery operated naman na po tong motor na to. So yan, isasalpak na lang po natin, no? So fast forward na lang po natin para hindi na po magtagal yung video natin. So sa paghigpit po ng mga bolt gamit po yung impact drill natin, alalay lang po tayo, no, para hindi po ma-lost thread yung mga tornilyo po na hinihigpitan po natin. Tsaka magche-change oil na rin po tayo dito para po mailabas po niya yung mga napudpod na metal parts po nung sa may stator po, no, para hindi na po maiwan sa loob yung mga metal na yon na naihalo po sa langis. Kaya change oil na rin po para mas safe po yung motor o makina po natin. So yan yung ginawa ko na lang po, no. Inuna ko na pong nilagay yung gear, tsaka yung mga washer po nilagyan po ng konting grasa para hindi na po siya malaglag. Baka maulit po ulit yung nangyari na nalagay po siya sa may magneto yung washer na yon. So medyo delikado rin po, no, pagka yung pala yung nakalimutan o naiwan po natin sa loob ng makina. So
So yun, kaya sa mga nagdi-DIY po na katulad po dyan na ingat-ingat na lang po, no, double check na lang po natin yung mga pyesa kung naikabit na ba natin lahat o kung wala po tayong naiwan, para po sigurado pong successful po yung pagdi-DIY po natin, no. At yun, kung mapapansin nyo po, no, meron tayong dahon ng mangga. So dahil wala po tayong embudo, yan na lang po yung gagamitin na muna natin, dahil wala pa po tayong pambiling embudo. Yan, ready na sa moment of truth. Try na po natin kung aandar na nga ba, kung goods pa yung stator. So yun, goods pa nga po yung stator, no. So naririnig nyo naman po, maandar. Siyempre itatry po natin yung stator mamaya, no, kung talagang goods pa nga po ba, dahil naka battery operated naman na po ito, no. So i-check po natin mamaya sa may stator. Ayan, meron tayong test lamp po dito, no, test light. Ang kailangan po natin dito is yung pink tsaka yung kulay yellow na wire na galing po sa may stator. Yan po yung i-check po natin, no. Dapat po hindi po iilaw yung color yellow at color pink na wire dyan pagka tinest lang po natin. Pagka naka body ground po, no, o kung naka negative side po yung isang dulo ng ating test lamp, so yan yung dilaw po, hindi po siya umilaw, no. Kaya goods pa po yan. Next po natin yung pink, so hindi rin po siya umilaw. Itatry po natin yung sa may yellow at saka pink. Yan po yung i-test lang po natin. Pagka umilaw po ito, ibig sabihin po nun talagang goods na goods pa po yung ating stator. So yan, umilaw po, no. Kaya talagang goods pa po yung stator natin. At wala na rin po yung kumikis-kis o maingay po doon sa may magneto po natin, no, dahil po yan sa washer. At medyo humina po yung ilaw po ng stator, o nagbabago-bago po, no, lalakas tapos hihina yung charging po nung stator. Kaya hindi po niya may charge ng maayos yung battery. Isa pa po yun sa concern po nung may-ari nito, kaya po dinala po sa atin. At yun nga po yung nakita nating sira o may kagagawan, yung washer po na naiwan ang may kagagawan po nung lahat ng malfunction po ng motor, no. Kaya sa mga nagdi-DIY po, no, ulitin ko po, doble ingat po tayo at double check po natin lahat ng ginagawa natin. At kung nagustuhan nyo po yung ating video sa araw na to, huwag nyo po sanang kalilimutang mag-subscribe, mag-like at pakishare na rin po yung ating mga video para po mas marami pa pong makapanood o makakita po ng ating mga
ginagawang video. So yon, salamat po sa lahat po nung nanonood o sumusuporta po sa ating